Come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. Chart, try ko lang po ulit. Matagal ko na po ito na, mga kabisnes, na mic. Pero i-try na natin na gamitin ulit kasi medyo tagal ko na rin namang hindi nagagamit ang mic na to. So, i-try natin gamitin, no, mga kabisnes, kung okay ba yung kanyang quality, sounds quality. Charot, sounds quality. Ayun nga, isang mapagpalang maulang gabi sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. Ayun po, no, walang tigil pa rin po ang ulan. So, ingat po tayo dyan, mga kabisnes naming minamahal, lalo na po dun sa mga, gagamitin ko yan. May inano kong screenshot dyan. Lalo na po dun sa mga bahaing lugar, mga kabisnes, ingat-ingat po tayo. Lalo na po dun sa i-declare na po ang May Kawayan Bulacan na state of calamity. So, talagang wala, kasi sa sobrang lakas ng ulan, no, mga kabisnes naming minamahal, talagang po siya, kailangan talaga yung ganung bagay. So, yun, magwa 1 week na rin po, walang pasok yung mga kids dahil, ayun nga po, laging naulan, mga kabisnes. So, dito lang muna kami ngayon. Ngayong araw na to, dito lang kami sa bahay. Ang ginawa ko lang po buong araw is mapapanood nyo rin po yun sa vlog namin. Hindi ko pa po kasi tapos gawin, so malalaman nyo kung anong ginawa ko ngayong araw na to rito sa bahay. Pero nagaling din po kaming kaninang umaga sa KB House. At napanood nyo rin naman po yun, yung, ayun nga, yung lumipat na sila Ate Vera dito sa sa may Falcon, nag-ano na sila ni Labornok. Para sa akin, no, mga kabisnes, magbibigyan lang ako ng konting, ano ba siya, ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon pa? Yung opinion. Yes, opinion pala. Sa paglipat po. Para sa akin, no, mga kabisnes, tama lang din yung desisyon ni Kuya na ilipat doon sila Mercedes at Bornok at ang kanyang pamilya. Kasi nga, mga kabisnes, yung pamilya talaga ni Bornok ay kailangang tutukan. Di ba nga po lagi naming nababanggit sa inyo, mga kabisnes, na ayun nga, si Siding, medyo mabagal kumilos, yun bang lagi siyang oo lang ng oo, parang tulala na basta, yun nga, kailangan nila ng guide ng isang magulang para si Siding matuto, mga kabisnes, kasi talagang kailangan po nila yun. Para sa akin, no, kailangan nila yun. Tapos, sila Ate Vera naman, okay na din yun na doon. Although pinagpapalit po kami ni Kuya, dahil mas okay daw sila dito dahil dalawa lang sila, kami tatlo. Mas okay daw kami doon. Mas pinipili pa rin po namin na dito. Kasi mga kabisnes, kasi dito, may privacy pa rin kami. May privacy naman din doon, kaya lang, medyo kasi dahil labas-pasok yung mga tao. Unlike po rito, wala kami lang, except na lang pagka sasadyain talagang puntahan dito. So sa amin, mas okay na to, mga kabisnes. Although marami siyang kailangang ayusin, pero maaayos din to, mga kabisnes naming minamahal. So yun nga, salamat din po pala doon sa sponsors, mga kabisnes, kay Ma'am Gingging, Sir Grime yata, if I'm not mistaken. Sa pagbisita nyo po sa Ka-Business House, masaya po kami at naging masaya yung inyong pagbisita at pagstay sa Ka-Business House. Salamat din po sa pasalubong. Sobrang na-appreciate po namin. Masaya po kami na sa natanggap naming blessings. Thank you so much po talaga sa inyo. At ingat po kayo sa... Ay! Wait lang po, mga kabisnes naming minamahal. Ayun, pasensya na, mga kabisnes, nahulog yung, bumili po kasi ako ng pandikit na, alam niyo yun, yung sasabitan namin ng tawag doon pa? Mga luwag ba? Mga panandok.
Mm. Kasi yun nga, mapapanood yun sa vlog ko kung ano yung ginawa ko kanina. Talagang nainis kasi ako na ganun. So, yun, panoorin nyo rin po yun sa susunod naming upload. Yun, sana ba tayo? Nawala tuloy ako. Ayun na nga mga kabisis, nabasa nyo na rin naman sa thumbnail namin na kung ano yung gagawin kong video or reaction video for today. Alam ko po marami, hindi po ito pagsagot sa basher or ano pa man ginawan ko lang po ng reaction itong comment, mga kabisnes. Papasuyo ako, papang. Huwag mo lagyan ng pabigat. Hindi, may dalawa akong naiwan dun Tanggalin mo muna. Pasuyo na lang, thank you. Ano siya mga kabisnes? Idikit mo lang ulit. Kakainis? And ayaw na bang lumikit? Huwag na lang munang lagyan. Ayaw na, nabasa siya pa? Ayan, napasensya na po mga ka-business at ayaw nang dumikit. Patingin nga. Nabasa? Ay! Sayang yung binili ko. Mahal? Hindi naman. Ayun, ayaw niya pong dumikit sa tiles. Dito lang pala siya didikit sa may ano. Okay lang yan. Hindi magkasya. Kasya yan. Ayun na nga mga ka-business. Ito po ay isang reaction video lamang. No? Kasi ito naman ay patungkol sa amin. No? Mga ka-business. So, re-reactionan ko po para din po sa kaalaman ninyo at higit sa lahat para na rin po iklaro yung mga bagay-bagay. So, ito na po siya mga ka-business. Ang comment ay galing ni Marivic Bordeos 2995. Di ko po alam kung saan kong vlog to nakuha mga ka-business. Pero, sa ano naman to sa ka-business official. Pero di ko sure kung sa official ba yun or isa sa mga kagwangs. Sabi niya, yung iba sa inyo nag-take advantage sa mga pagkain dyan sa bahay nila ka-business. Huwag naman ipahalata ng mga sabik yung iba sa mga pagkain. Onting hiya naman. Yung iba garapalan, kapal ng mukha. So, ito lang masasabi ko doon. No? Marivic Bordeos. Saang banda po nagtitake advantage yung kahit sino sa amin? Sino po ba yung tinutukoy nyo? Pangalanan nyo po kung sino yung nag-take advantage na sinasabi nyo. Kasi kung tutuusin, simulat sa pool, mga ka-business, if kilala nyo talaga sila ate at kuya, sila po yung klase ng tao na ayaw na yung kung anong kinakain nila, hindi kinakain namin. Wala pong ni isa sa amin ang nagtitake advantage. Dahil, no? Ito, klaro ha. Dahil sila ate at kuya mismo nagagalit pagka hindi kami kumakain doon. Nagtatampo. Dahil, ano ba daw, hindi ba daw kami nakain ng pagkain nila? Imagine niyo yun. So, saang banda kami nagtitake advantage or kahit hindi ako or hindi kami, sino? Kasi sabi mo rito, yung iba sa inyo nagtitake advantage. Anong tingin nyo sa mga kagwangs at mga EMS? Walang pagkain? Kami pa nga lang may mga pagkain kami. Sadyang pagka nandun talaga kami sa KB, ang gusto po nila kuya, lahat, siguro, lahat kami ay kumain sa kung anong pagkain nakain sa mesa. Sabi pa nga ni kuya, anong gusto nyo? Ako pa magsandok sa inyo. Kumain kayo dyan. Kung ano yung nakikita nyong pagkain dyan, kainin nyo. Diba? Hindi po, wala pong take advantage na gaya na sinasabi nyo. Tapos sasabihin mo pa, wag naman ipalata ng mga sabik yung iba sa mga pagkain. Hindi kami patay gutom. Oo, patay gutom pala kami. 'Di ba? Patay gutom.
Yun yung term nung team, yung sa kabila, patay gutom. Pero kami lang yung patay gutom na maraming pagkain sa bahay. Na kaya naming kumain sa mga Jollibee, Mang Inasal, McDo, KFC. Kasi nga patay gutom kami. Ano nga ba yung sabi ng sponsor? Dahil sa patay gutom daw kami, ang daming pagkain pala. Galing yun mismo sa sponsor. Siya nagsabi nun. Na hindi totoo yung sinasabi nila na walang pagkain ng ka-business family. Baka kako ikaw ang patay gutom. Baka kako ikaw ang walang pagkain at higit sa lahat, baka ikaw kako ang makapal ang mukha at garapal, 'di ba? Itong sinabi mong unting hiya naman, ikaw ang dapat mahiya para sa sarili mo. Hindi ko naman pagkain yun. Hindi mo naman pagkain yung kinakain namin. Hindi naman ikaw ang bumili, hindi naman ikaw ang nagpakain sa amin. So, konting hiya naman. Yan pa pala mukha. Konting hiya naman, no, para sa sarili mo. Kahiyaan mo naman yung sarili mo sa comment mo. Kasi, mas makapal yung pagmumukha mo eh. 'Di ba? Ang sa akin, no, mga ka-business naming minamahal. Kami, sa ka-business family talaga, yun yung totoo eh. Ayaw talaga ni kuya at nila ate na hindi kami kumakain. Nagagalit po sila. Nagtatampo. Kasi po, hinain nga po yan eh, para sa lahat eh. Bakit hindi mo kakainin? At, gusto ni kuya, agahan, tanghalian, merienda, agahan, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, at kung ano pa yung pwedeng kainin. Pwede kayong kumain dyan kahit ilang beses pa. Basta may pagkain dyan, kainin nyo. Kasi po, gusto nila kuya, nila ate, na kahit papaano, makatipid kami sa mga gastusin namin sa mga bahay-bahay namin. Gusto nila kuya na kahit yun man lang daw, makatipid-tipid kami. Diba? Gaano nga ba kabuti ang ka-business family patungkol sa bagay na yan? Diba? Pagkain yan eh. So, bakit magdadamot? Ba't nila ipagdadamot sa amin yun? Hindi kasi sila ganun. Ikaw, Marivic. Ikaw, Marivic. Hindi kaya ikaw yun? Ano mo yun eh, comment mo yun. So, baka ikaw yun, ganyan ka kagarapal, ganyan ka siguro pag may mga kainan, ganyan ka, nagtitake advantage ka. No? Hindi ko lubos maintindihan bakit mo nasabi yan. Hindi porket nakikita mo kaming laging kumakain doon, nagtitake advantage na kami dahil kung tutusin, may mga pagkain naman kami sa bahay at kaya naman naming bumili kung gugustuhin namin. Nakakakain naman kami palagi sa labas pagka gusto namin. Sadyang gusto lang talaga nila ate at kuya na makaipon kami dahil kahit anong sabihin ng iba, beneficiaries pa rin kami ng ka-business official. No? Pamilya nila kami. Hindi kami ibang tao para sa kanila. Reklamo yung malaking ambag sa buhay namin. Tuloy yung walang ambag. Yung reklamo. Kasi kung tutuusin, hindi naman na talaga kami cargo nila ate at kuya kasi may kanya-kanyang YouTube channel naman kami. Pero ayaw po kaming pabayaan nila kuya at ate na gastos na lang ng gastos. Ganyan sila. Ganyan sila mangaral sa amin, ganyan nila kami pahalagaan. Hindi nila kami kadugo, pero itinuturing nila kaming pamilya. So, para sa iyo, Marivic, maipapayo ko lang, no? Hindi mo naman kami pinapakain, hindi naman ikaw gumagastos ng pagkain namin. Huwag mong intindihin, no? Kasi nga yung nagpapakain nga sa amin, hindi nga nagre-reklamo eh. Sila ate at kuya nga, na silang gumagastos, hindi nga nagre-reklamo. Ikaw pa ba? Sino ka ba? 'Di ba? Makapal naman masyado yata yung pagmumukha mo para sabihin yan sa amin. Kung sino man sa amin yung tinutukoy mo, ha? Although wala ka namang pinapangalanan dito, pero masyado ring makapal ang pagmumukha mo at garapal. Yun. So, pasensya na mga ka-business. Ito naman sa akin paglilinaw lamang at higit sa lahat ay reaction lamang dun sa komento nga nito si Marivic.
sana matauhan ka. Sana, konting gana naman ng pag-iisip, no? Konting gana ng pag-iisip. Kasi, kung laging pagaganahin mo yung ganyang pag-uugali, wala kang mapapala dyan. Sa ganyan, wala kang mapapala talaga, promise. Lalamunin ka lang ng sistema ng kabulukan, no? Ng pag-iisip mo. Parang hindi yata bagay sa akin maganito mga kabisnes ha. Yung mahinahon magsalita. No? Kasi nakamay kasi ako eh. Kaya gusto kong mahinahon magsalita. Charot lang. Hindi, para sa akin talaga. Iwasan nyo yan. Iwasan mo yan, Marivic. Hindi sa'yo, hindi bagay sa'yo yung ganyang pag-uugali. Wala kang mapapala sa puro pagpuna mo sa amin. Di ba? Yun lang, wala kang mapapala. Sarili mong punahin mo. Ayan ka na naman. High blood ka na naman. Huwag ka ng ano. Kaya vlog. Yun. So, meron pa tayong isang komento rito mga ka-business. Ito naman, nagtatanong. Sabi ni Sheila Lainesa, bakit po hindi na kayo nagcha-charity? Yung mga vlog ng ka-business, kayo na lang. Hindi na kayo tumutulong sa mga nangangailangan. Yung ginawa po ba ni ka-business kay Kuya Jonathan ay hindi po ba pagtulong yon? Hindi pa pag-charity yun, ma'am? Gusto mo. Ang napanood mo lang naglilinis kami sa bahay, hindi na nagcha-charity? Ano palang tawag mo sa ginagawa ni ka-business? Yung pagtulong niya sa mga kagwangs, pag-aasikaso niya sa buhay-buhay ng mga kagwangs. Nakakalimutan mo yata, ma'am, na beneficiary kami ng ka-business official, kasama kami sa tinutulungan. So, ano bang tawag mo doon sa ginagawa niya? Yan pa ba pagtulong yun? Hindi, joke lang. Hindi, ang sa akin, naipaliwanag na yan ni Kuya. Uunahin niya, di ba nga, charity begins at home. Bakit ka mauunang tumulong sa iba, hindi mo muna unahing tulungan ng pamilya mo? Kami, bilang beneficiary ng ka-business, tinutulungan po ni Kuya para kahit papaano mga ka-business, maabot namin yung kanya-kanya naming pangarap. Kasi itong pagkakaroon ng channel namin is pangarap naman namin to. Pero yung channel nga po namin hindi naman pa ganun ka taas. Ang gusto ni Kuya makita niya na umasenso kaming lahat. Hindi man mayaman na mayaman, pero makita man lang niya na, alam mo yun na, oo. Yung kahit papaano mga kabis umangat ng sa gitna. Kung ang gusto, Oh my God! puta na diba? Yun ang gusto nila Kuya. So, yung pagtulong niya sa mga kagwangs, pagcha-charity yun. Yung ginawa niya kay Jonathan at kay Nanay Marita, charity yun. Kaya saan yung, ibig mong sabihin sa, nasa na yung pagcha-charity, hindi na tumutulong. Maybe, ang tinutukoy mong hindi tumutulong kami, kasi wala pa naman kaming ganun kakayahan Pamamaya mo nalagyan niya ng wala pa naman kami kakayahang tumulong talaga. Lalo na ngayon, makikita nyo rin naman sa views namin, magkano lang sinasahod namin. Kami ni Bay, may monthly pa ng motor. Tapos lalo na ngayon, mga ka-business, bukas, papacheck up ko na yan si Bay. Di ko alam kung ano yung magiging maintenance niyang gamot. Talagang mahihirapan ako mga kabisnes, pero kakayanin. Gusto niya mag-sponsor, pang charity. Kasi, ako sa totoo lang mga kabisnes naming minamahal, sumasakit na rin po yung ulo ko dito sa namin, sa mga bayarin. Pero mga kabisnes, alam ko naman kasi may awang Panginoong Diyos Alam ko hindi naman kami pababayaan. Bukas po mga kabisnes, yun nga po, nabanggit ko naman na din, papacheck up ko po si Bay kasi mga ka-business marami nga po nakapansin ng kanyang pagpayat. So kailangan niya po talaga yan. So dahil nakasahod naman na din mga ka-business at may nagpaabot ng pagmamahal, gagawin na po namin mga ka-business, no? Hindi ko rin
alam kung ano yung magiging maintenance niya kung sakasakali. Hindi ko nga alam kung matutuloy ba, matatapos ba namin yung motor. Kasi talagang, ang views namin mga kabisnes sobrang baba. No? Minsan, ang binibigay na lang ni YouTube sa amin is $2 sa isang video. Imagine niyo yun, sa isang video, $2. Pinaghirapan pero $2 lang ang dinidistribute ni YouTube sa isang video. So, yung mga nagsasabi na dapat tumulong na kami, paano naman yung pamilya namin? Yung mga sarili namin, paano kami tutulong sa iba kung ganito kababa yung sinasahod namin? $2 mga kabisnes, isang video, $2. Imagine niyo. 3, 4, ganun, minsan. 'Di ba? Sa isang video, yun lang ang inaabot ng vlog namin. So, try to calculate kung magkano kaya ang magiging monthly namin. May motor pa kaming binabayaran, bills pa, pagkain namin, may anak pa kami nag-aaral. Sige nga, tutulong pa ba kami? Nung nakaraan, yes, kaya pa. Kasi wala naman kami babayarang monthly na motor. Ngayon kasi meron. Hirap din mga kabisnes, pero hindi ako nawawala ng pag-asa na balang araw, hindi ako nawawala ng pag-asa mga kabisnes, na balang araw, matatapos din to lahat. Matatapos din lahat. At hindi ako nagrereklamo sa Panginoong Diyos na kung ano yung ano namin ngayon, sitwasyon namin, hindi. Pinagpipray ko nga na sana mga kabisnes na kung sakaling ma-check up man si Bay, maging okay yung resulta. Sana chest pain lang or back pain lang. Wala na sanang iba pa. Kasi mga kabisnes, mahirap din po 'di ba? Mahirap din pagka dagdag isipin din po 'yon. So sana lang. Kaya sa iyo ma'am, pasensya ka na pero hindi pa po namin kayang tumulong. Sa ngayon, hindi pa po talaga. Hindi abot ng aming budget yung pagtulong. Makakatulong man siguro sa paunti-unti pero not now. Pasensya na po talaga. Yun. Tapos, may nagtanong din po si Ma'am Sack Brown. Sana daw, sabi niya, sana daw hayaan ko na si Bay mag-vlog. Ito po, ilang beses ko na rin po itong ipinahayag sa inyo. Ilang beses ko na rin po itong in-explain. Si Bay po ay napaka-moody na tao. Kung hindi niyo siya kilala in person, talagang maano kayo, kung kayo nasa sitwasyon ko, ewan ko lang kung kakayanin niyo yung ngayong, itong pagka-moody niya ngayong panahon na to. Gumagawa ako ng vlog araw-araw. Ginagawan ko talaga ng paraan na may upload kami sa araw-araw. Dahil ayoko mag-skip ng upload kahit isang beses. Kahit isang beses ayoko mag-skip ng upload namin. Kaya dun sa mga nagsasabi na bakit hindi si Bay ang nagba-vlog, bakit ikaw palagi? Pasensya na po kayo. Opo, hindi ko naman po ninanakaw o kinukuha sa kanya yung channel. Kanya pa rin naman. Talagang bilang asawa, kailangan ko rin pong mag-vlog araw-araw para meron kaming revenue. Dahil kung hahayaan ko lang siya mga kabisnes, wala kaming magiging upload araw-araw. Yun po yung totoo. Wait lang, hanapin ko yung comment ni Ma'am Sack Brown. Sabi niya, sensya na Junjun, hayaan mong si Bay mag-vlog, support ka lang. I hope you understand. Salamat kasi kahit sa TikTok mukha mo makikita. Alangan naman pong mukha ni Bay makikita, TikTok account ko yun. Alangan namang mukha niyo po mamang ilagay ko, TikTok ko po yun. Magkaiba po kami ng TikTok account ni Bay. Talagang sa TikTok ko, mukha ko talagang makikita doon. 'Di ba? At hindi ko po kayo pinipilit manood kung ako yung nakikita niyong nagba-vlog. Pasensya na rin po kayo. Talagang sasagutin ko po kayo ngayon. Try niyo po, ma'am, kayo po ang kumausap kay Bay. Subukan niyo lang po. Subukan niyo lang po. Kausapin niyo po si Bay. Pa dito ka.
Sweet. Kausapin niyo po siya. Kayo po ang kumausap. Para sa'yo kasi. O, di ba mga kabisnes nagagalit na siya? Yan yung sinasabi ko. Sana maintindihan niyo po, ma'am, na. Sana maintindihan niyo po, ma'am. Mahirap din po. Mahirap din po na wait lang, ano ba ito naka-silent na to? Mahirap din po na ano ba tawag rito? Hahayaan kung walang upload yung channel namin sa loob ng isang araw. Hindi po. Hindi ako papayag dun. Dahil ito nga yung kabuhayan namin eh. So bakit ko hahayaan na walang upload? Diba? Tapos sabi pa niya, hindi ako against sa'yo. Gusto lang namin makita paano mag-vlog si Bai para masanay siya. Tingnan mo si Nika, support lang kayo. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Pakisuyo po, ma'am. Iwasan niyo po ang comparison. Magkakaibang tao po kami, magkakaibang vlog po kami, magkakaibang genre ng vlog kami, magkakaiba kami ng content. Kaya pakisuyo lang po. Pakisuyo lang. Iwasan mo pong magkumpara. Dahil nga po magkaibang tao po kami. Dito talaga ako naiinis. Pasensya na po. Talagang naiinis ako at naiirita ako. Pag tuwing kinukumpara nyo kami. Ayoko po ng ganun. Iwasan nyo po. Ayoko ng comparison. Nabubwisit po ako sa ganun. Pasensya na kayo. Prangka po ako. Nabubwisit po ako sa ganun. Hindi kayo against sa akin, alam ko po. Pero sana maintindihan nyo po, bilang asawa, kailangan po naming maghanap buhay. Kailangan ko po maghanap buhay. Kailangan po ni Bay maghanap buhay. Sana maintindihan nyo kasi nga hindi nga kaya ni Bay na magsalita ng mahaba. Dahil nga hinihingal. Ang tagal na naman naming pinapaliwanag yan. Bakit ganun? Ba't paulit-ulit pa rin? Di ba? Ba't paulit-ulit pa rin po, ma'am? Request lang ha. Kasi palaging ikaw na makikita namin sa vlog ni Bay. Tulad niyang nagsasalita si Bay pero ikaw ang makikita. Saang banda ba? Anong vlog ba to? Ma'am, ang nag-vlog po kahapon ay si Bay. Yung dun kami sa sementeryo, hawak ko lang po yung camera, hindi po ako nagsasalita. At si Bay po ang nag-vlog nung naglalakad sila. So, nasan ako dun? Nauna ako sa sasakyan. Kasama ko si Laati, si Nika, at sila kuya. So, paano sinasabi nyo po na habang nag-vlog si Bay, ako nagsasalita? Saan? Paano ako magsasalita? Nag-teleport po ako. Nasa loob ako ng sasakyan. Tapos sila nasa loob pa ng sementeryo. Nag-teleport po ako. Ganun po ba yun, ma'am? Diba? Minsan kasi isipin din natin yung mga bago kayo mag-comment ba. Kasi paulit-ulit ko na po kasing pinapaliwanag yung bagay na yun. Matagal na. Kaya nga, so far naman wala na akong nakikita o nababasang nagko-comment kung bakit kaming dalawa nga ni Bay. Laging ako yung nagva-vlog. Ngayon na lang ulit. Kaya pinapaliwanag ko rin po sa iyo, ma'am. Kasi hindi talaga po ako sang-ayon na sinasabi nyo. Kasi itong channel na to ay sa aming dalawa po ni Bay. Kagwang Bay Papaya, opo. Pero mag-asawa naman po kasi kami. Kaya wala pong problema kung ako man yung mag-vlog. At least, hindi kami nawawala ng vlog. At saka, may times naman pag nasa mood si Bay, siya naman talaga ang nagva-vlog. Sadyang, ano lang siya mga kabisnes, ako po kasi lagi nag-iisip ng content. Na sa akin po kasi ay ano baga, yung may times na pagka wala siya sa mood, alangan naman pag-vlogin mo yung tao, anong maiisip niyang sasabihin pagka wala siya sa mood? Diba? So, syempre, pagka alam kong wala kaming upload, mag-iisip na agad ako ng gagawin or iba-vlog. Gaya ngayon. May pondo naman ako pero hindi ko pa pwedeng may upload yun. So ngayon, nag-isip ako ng content. Inaalala ko nga yung isang komento na patungkol dyan sa nagtitake advantage daw sa pagkain sa KB. So, ginawa kong reaction. Sabi ko gagawan ko to ng reaction. Tapos yun nga po, yung sa inyo rin po nabasa ko kaninang umaga. At
Yun lang ang masasabi ko sa inyo, ma'am. Iwasan niyo po ang pagkukumpara sa bawat isa sa amin dahil hindi po maganda. Nagkakaroon po ng misunderstanding or nagkakaroon po ng gap minsan dahil dyan sa mga ganyang komento. Nagkakaroon baga. So, yan ha, nalinaw ko na po, ma'am, kung bakit ako ang nagva-vlog, minsan si Bay, dahil hindi po niya kaya magsalita ng mahaba. At napaka-moody niya po. Ngayon, nagalit nga, di ba? Bakit daw siya dinadamay? Dahil nga dito sa komento. Wag po kasi kayong minsan ba, isipin nyo muna yung i-comment nyo. Bago nyo ano baga? Kasi, ako talaga is, ako mga kabisi, pag may napansin akong, alam mo yung komento na hindi ko gusto, or yung komento na palang, ang hirap naman ipaintindi sa taong to, talagang magsasalita po ako. Talagang magre-react po ako. Yun. So, yun lang po mga kabisnes. At least malinaw na po. Pasensya na rin po kayo, Ma'am Sack Brown. Yun ang gusto ko ipaliwanag sa inyo. Si Bay po, ayaan nyo na lang po muna siya. Pagka siguro maging okay yung pakiramdam niya, mawala yung pagkamainitin ng ulo, pagiging moody, baka. Sabi nga ni Kuya nung nakaraan, si Bay parang minsan sobrang saya, minsan hindi mo maintindihan, parang galit sa mundo. Ganon. Tulad nung nakaraan, sobrang kwela niya, tapos biglang wala na naman sa mood. Ganon. So, ayaan nyo na lang po muna, ma'am. At least may upload kami. Kung ayaw nyo po makita yung pagmumukha ko, wag nyo na lang pong panoorin, ma'am. Yun, kung ayaw nyo pong ako yung makita nyo, wag nyo na lang din pong panoorin. Salamat po. At ayun po mga kabisnes, salamat po sa pagsama nyo po sa simpleng vlog na to. At pasensya na po, ako yung nag-reaction lang doon sa nauna kong ginawa nga pong reaction. At pasensya na rin po sa pagsagot po sa mga ibang comment. At least malinaw na rin po, loud and clear. No? Marami palang tao sa labas. Loud and clear na po yan mga kabisnes. At salamat po sa pagsama niyo po. Sana po maglalambing kami mga kabisnes naming minamahal. Suportahan po natin unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, syempre po ang channel po ng mga Mrs. KB Official at ang channel po ng mga kagwangs. Mga kabisnes, please support po. At syempre po, ganoon na rin po Vera Anlito Official, Medyo Kagwang Official, mga kabisnes, and Editor Daryl Official. Ayun. Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nanonood ng aming mga vlogs. Hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Syempre po sa mga butihin din po naming sponsors na mula noon hanggang ngayon, nakasuporta po sa aming lahat. Maraming salamat po. Diyos na po ang bahalang magsukli sa lahat ng kabutihang ipinagkaloob nyo po sa aming lahat. So yun lang po mga kabisnes, God bless po sa ating lahat at always po, birabanat lang po tayo. Todo mga kabisnes at pasensya na po ulit. Nag-reaction lang po ako at naglabas ng aking saloobin. God bless po mga kabisnes. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, Business, business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami.
Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!